Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa Binondo, Chinatown. Magbibigay tayo ng latest updates sa iba't ibang mga developments na ginagawa dito. Unahin muna natin ang Binondo Canal Bridge at Pagoda Temple Project. Nandito tayo sa dulo ng isang estero dito sa may Binondo. Nailagay na dito sa estero ang isang sewage treatment plant. Hindi ko alam kung tama ba yung tawag dito. Sinasala niya yung mga basura dito sa estero at nililinis din ang tubig. Marami ng mga ganito na inilagay sa iba't ibang mga ilog at estero sa buong Metro Manila. Patuloy na nga ang construction boom dito sa Binondo area sa Maynila. Isa sa pinakalumang distrito dito sa Manila area ang Binondo. Andito na tayo sa Canal Bridge na nasa gitna ng estero. Ito ay isang bagong proyekto na magiging tourist attraction at ngayon nga dito naman sa gilid nilagyan na rin ng disenyo o harang katulad dito sa tulay. So ayan guys, tuloy-tuloy na yung progress dito sa bagong proyekto na magiging tourist attraction dito sa Binondo area. Ang Canal Bridge ang magiging daanan ng mga turista na bibisita dito patawid dito sa kabilang side ng estero kung saan propose na itayo dito ang isang Pagoda Temple. Pero sa ngayon hindi pa naitatayo yung Pagoda Temple. Abangan natin sa mga susunod na update. Dito sa kabilang side, ongoing pa rin na ginagawa at lalagyan pa yan ng disenyo sa magkabilang side ng estero. Dito naman tayo sa kabila, mahaba na rin pala yung nalagyan na ng harang o disenyo. Pero sa ngayon ang ganda na, may mga disenyo pa na mga statue, pati na mga Chinese characters at symbols, at iba't ibang mga carved design dito sa gilid ng estero. Ngayon pa lang makikita na natin na unti-unti nang nabubuo ang proyektong ito. Mas lalo pang gaganda itong estero kapag natapos na ang bagong tourist attraction na ginagawa dito.
Ang Binondo Canal Bridge at Pagoda Temple Project ay isang proyekto ng Filipino-Chinese community na layunin ay linisin at magkaroon ng bagong tourist attraction dito sa isang estero sa Binondo area. Ang dating mabaho at madumi at punong-puno ng basura na estero, medyo malinis na rin ngayon pero mabaho pa rin. Kung naalala nyo yung mga previous vlog natin dito sa estero, meron nang nakalagay dito na dalawang design na merong statue pero tinanggal na yon. Siguro babaguhin yung design? Sa gilid ng estero naka-ready na yung mga ilalagay pa lang na design. Dito sa kabila sisimulan pa lang na ilagay yung mga disenyo. Ayan, makikita nyo naman yung mga butas na paglalagyan ng parang harang na may design. Dito sa pinaka-entrance ng estero, magkakaroon pa yan ng dalawang arko. Sana lang talaga magawa nila ng paraan na luminis ang ilog at mawala yung amoy. Yung basura naman ay medyo konti na lang. Sa ngayon, masangsang pa rin talaga yung amoy ng estero. Nakakahiya naman siguro sa mga turista kapag binuksan na itong bagong tourist attraction tapos mabaho pa rin yung kanal. Pero sa ngayon makikita naman natin maganda na ang bagong tourist attraction dito sa Binondo sa Maynila. Ito naman yung kabilang dulo ng estero na pinakita natin. Natanggal na rin yung mga basura dito, pati na yung mga informal settlers na nakatira dito noon. Sana magpatuloy ang ginagawang paglilinis at pagpapaganda ng mga estero dito sa Maynila. Unti-unti na rin kasi nababago ang skyline ng Binondo. Sa gitna ng mga lumang gusali, may mga nagtataasan na tinatayo ng mga bagong buildings. Isa sa mga bagong building na itatayo dito, ang One Financial Center.
Isang bagong premium office tower na itatayo pa lang dito sa Binondo area. Tara puntahan natin yung location kung saan itatayo ang One Financial Center. Karamihan sa mga tinatayo dito ay mga high-rise residential condominium, pero nagtatayo na rin ng mga bagong premium office buildings dito sa Binondo area. Isa na nga itong bagong office tower ng Philinvest. So ayan guys, dito sa facade ng building parang ni-retain nila yung lumang design ng unang building na nakatayo dito, tapos itinayo nila yung bagong building sa likod. Siguro naman napansin nyo yung mga spaghetti wires dito sa Binondo area sa Maynila. Medyo nabawasan na nga yan ng konti dahil nga ilang buwan na nakaraan nagtumbahan yung mga poste dito at inayos yung mga natumbang poste. Pero makikita naman natin meron pa rin mga spaghetti wires. Isa pa sa mapapansin natin itong mga poste na inilagay sa magkabilang side ng kalsada. Halos kinain nito yung dalawang lane sa magkabilang side na ginagawa namang parkingan ng mga sasakyan. Lalo tuloy sumikip yung kalsada dito na maliit na nga. Ito talaga yung pinaka-common na makikita sa Maynila, ang double parking. Anyway, nandito na tayo sa location kung saan itatayo ang isang bagong premium office tower, ang One Financial Center. Sa ngayon ay sisimulan pa lang ang proyektong ito na isang premium office building na may taas na 45 floors. Malapit lang ito sa Binondo Church. Sa paligid ng Binondo Church area, medyo nabawasan na yung mga spaghetti wires dahil inayos na yan ng Meralco at tinanggal na yung mga natumbang poste dito. Sana ayusin din yung iba pa mga spaghetti wires para maging maaliwalas naman ang Binondo area sa Maynila, lalong-lalo na at ito ay isang tourist spot na pinupuntahan ng mga turista, local man o mga foreigners. Ito na ngayon ang bagong sitwasyon dito. Ang mga luma at historical ng mga buildings katulad ng Binondo Church ay napapalibutan na ng mga bagong high-rise buildings. Anong masasabi nyo sa patuloy na progress sa Binondo Chinatown area sa Manila? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment at subscribe. Thank you for watching!